Yo, grabe guys, ano na ba nangyayari sa Pilipinas mga lodi? Ba't meron na namang mga ganito? Although siguro hindi naman first time nangyari to, no? Pero panoorin natin kasi actually di ko pa siya napapanood. Kinuwento lang sa akin. And then panoorin natin mga idol, no? Nangyari daw to sa jeep, mga lodi, no? Sa loob ng jeep mismo. Nagiging sa pulis. Kawawan na matanda. So kung mapapansin nyo, yung lalaking nakahubad na nanununtok ng matanda is may hawak na plastic ng rugby. No, ayun yung sabi rito sa sa context eh. Wala nang rugby boy nung panahon ni PRRD. Ngayon, eto na naman tayo. Ganito pag nagtandem dalawang gago. Kasi hindi natin mabasahin yan. Pero kung naririnig nyo, syempre, balot ng takot yung ibang mga pasahero dito, lalo na yung mga babaeng pasahero. Alam mo kayo, paandarin mo na kasi. Papandarin mo na! Ako. Sige, tayo mo mo. Tayo, takbo mo na. Bakit lakay na nga ako eh. Tama na, boy, tama na. Eh, no, may action rugby, oh. Kita nyo yun? Tapos, yung nagsasabi na, takbo mo na, ang sarap ko to sa hindi ko alam mga lods pero, dapat yung driver yung nagsasaway dito kasi jeep niya yan eh. Sa akin lang yun mga lods, siguro, maraming aspeto na ba't di niya ginagawa yun. Maring baka pag-initan siya sa mga susunod, kaya hindi siya nakikialam. Pero, sa akin, dapat sinasaway niya yung mga ganito, no? Tama na. Tama na, tama na. Siguro yung driver yung sumisigaw, hoy, tama na! Ginaganon niya yan. Tama na, parang awang mo na. Ah. Grabe, no? Alam mo, gigil na gigil yung rugby boy, Na? Uli nyo, uli nyo. Uli nyo, uli nyo. Uli nyo, uli nyo. Tagal mo eh! Nanginginig na yung nakakaawa yung mga babae, no? Ngayon mo lang kasi ano, tatang ilam yun. Nabuto. Tsaka hindi natin alam kung ilang taon na yung driver, eh. Baka mamaya matanda na rin. Yung payong mo ba? Lakay na tuloy ako. May black eye na daw siya. Iwan na. Kumanda natin. Ano tanda na ito? Tago na, tago pa rin yun. So parang sinisi niya yung driver, no? Matanda na nga siguro yung driver. Pero isa na naman tong mga idol, isa na naman tong karahasan, no, na nangyari sa Pilipinas na mababalita ngayon, mga idol. Kasi baka post lang na ito eh. So syempre maraming kasi ano to eh, kulay-kulay na sa Pilipinas ngayon mga lods eh. No, so syempre sisisihin dito yung administrasyon kasi nga bangag daw. And then syempre mabuboost dito yung oy, yung panahon ni PRRD walang ganyan dahil takot mag-addict ang mga tao. So kanino kayo papanig pagka ganyan, no? Tapos shame on you, John Vic. Yan ang safe kasi lagi niya sinasabi yun, di ba? Safe daw yung Pilipinas. Mga lodi, alam nyo mga lods kung kayo man is malalagay sa mga ganitong sitwasyon, mas maganda ng umira lang inyong ano pa no, survivor o survival instinct, mga lods, no? Ako kung ako yun, naalis na ako eh. Mga lods kumbaga, hindi natin kasi nakita kung paano nagsimula, ano nangyari, ba't pumasok, pero makikita na natin na rugby boy yun. Gagawa tayo istorya Paano kung nanglilimos yun tapos sinaway ng mga matatanda, 'di ba? May mga gano'n 'di ba nakaraan na news natin na "Anong gusto niyo magnakaw na lang ako, gumawa lang ako ng masama?" Gano'n. Lilimos lang sa inyo, eh, yung mga manlilimos na galit, alam niyo yun? 'Di ba? So malay niyo gano'n yung ginawa nun tapos, sinaway siya nitong mga matatanda and then napikon, 'di ba? Kasi palong-palo yun mga lods, Kapag mga nagra-rugby, mga idol, yung isip niyan iba. No, hindi siya normal na pag-iisip katulad ng mga tao dito. Mga lods, walang pakialam 'yun sa mga reaksyon ng mga umiiyak-iyak diyan, mga idol, no?
Oh, ayun yun mga lodi. So, kawawa naman yung mga pasahero lalo puro babae pa naman. Tapos nagkataon pa na puro matatanda yung nandito, 'no? Wala man lang yung alam mo yung mga binata na ano, na puwedeng gumulpe. Meron kaya lang payat na estudyante, eh. Payat lang yung estudyante, mga idol, eh. Ayan, oh, itong bata na 'to, 'di ba? Pero ayan, oh, payat lang siya. So, siguro mas maganda hindi siya nakialam baka madamay pa siya, siya pa yung pag-initan, mga lods. So, siguro yung mga matatanda siyempre wala namang puwedeng ibang asahan diyan, sila lang. So, sila yung pumalag, mga lods, at ayun na nga yung nangyari. So, paano ba maiwasan yung mga ganitong pangyayari, mga idol? Sa tingin ko hindi, nagkataon 'to, mga lods, 'no? Wala ng pinipili ngayon, mga lodi. Baka hindi naman 'wag naman sana mangyari sa inyo, pero 'pag napunta kayo sa ganitong sitwasyon, mga idols, maganda rin bumabaan lang kayo ng jeep, 'no? Kasi sa part na 'to puwede na kayong bumaba ng jeep diyan, eh. Siguro natataranta lang sila talaga, mga idol, 'no? Ayan, oh, tsaka kaya rin naman ni Manong. Siguro bigla lang kinabahan si Manong, hindi niya nawala yung warrior instinct niya. Ayan, puwede niya natadyakan sa puwet yan diyan, eh, oh. Basahin natin yung mga comment dito. Ayan, wala na kasi itong mga bias yung mga nandito, lalo na si Boss Dada yung nag-post. Siyempre 'pag si Boss Dada ano 'to, eh, Duterte 'to, eh. So, lahat ng mga magko-comment dito puro Duterte. So, ang babanatan dito is yung gobyerno. Pero ang tanong, tama ba sila banatan ng gobyerno? Tama ba sila sisihin si Rimulya? Meron ba silang katwiran? Mga gano'n, 'no? So, may percent ba na tama sila, 'di ba? Kayo, ano kayo mga lods? Ako, kung tutuusin, kasi may mga ganito naman talagang pangyayari, mga idol, 'no? At, masitsyempohan ka lang talaga. Pero kaya lang ngayon nagte-trending yung mga ganito kasi nga dumadami na yung mga parang, ah, yung ganitong krimen, 'no? Kumbaga sa Pilipinas magulo na after nung nangyari actually marami ng marami pang ano, eh, hindi lang yung sa barilan, eh, mga lods, eh, marami pang sa school. Halos yung nabalitaan ko sa school 3 atang eskuwelahan yun. Meron pang private school na may nanaksak, 'di ba? Bago pa yun, eh, dun sa Namaril, mga lods, 'di ba? Maraming, ano ngayon lalo na sa eskuwelahan. 'No, so, yung mga krimen ngayon kaya nagte-trending ngayon kasi nga napapatungan na ng napapatungan, nadadagdagan na nadadagdagan, tapos masisisi sa gobyerno at which is tama ba na sisihin dun, kayo? Kayo tatanungin ko mga idol, kasi ako baka may chance na tama naman sila na sisihin yung gobyerno kasi imbis na asikasuhin na na gawing safe, ang ginagawa ina-announce lang nila na safe kahit alam naman natin na hindi safe. Ina-announce nila na safe ang Pilipinas ngayon at meron tayong 37% na ganito ganyan, 'no? Hindi nga nakikita ng mga tao 'yun, mga lods. Ang nakikita yung mga ganitong karahasan, mga lods, 'no? Yung mga ganyang karahasan na bubugan. Ayan, oh, tingnan niyo, oh, kawawa naman si Lolo, 'di ba? At least si Lolo, pumapalag si Lolo, eh, 'di ba? At least parang napagtanggol niya yung mga kabataan dito. And then dito naman mga lodi, isa pa 'to sa karahasan ngayon na mababalita, 'no? Sabi dito mga lodi, anak nalulong umano sa droga, pinatay ang kanyang mother, 'no? Itinuturong suspect sa pamamaslang ng isang 59 years old na ginang sa Kabakan, Cotabato nitong Lunes ng kanyang anak na hinihinalang lulong. So, sang-ayon ba kayo mga idol na ngayon is namamayagpag na naman ng droga, mga lodi? Ayon sa Kabakan Police, nangyari ang krimen sa Purok Mabuhay, Barangay Kaligasan habang nasa kusina at lapitan ng 36 years old na humihingi ng pera. Patakas na sana ang suspect na anak nang maaresto ng barangay, tanod at mga pulis, 'no? Nakuha rin sa kwarto ng suspect ang mga drug paraphernalias, mga lodi. So kung totoo ang balita na 'to, mga lodi, alam nyo, sabi nga mga lods, eh, kahit sobrang ayos ng pamilya nyo, lahat kayo maayos, lahat kayo may pinag-aralan, lahat kayo, may isa lang maging addict dun, masisira yung buong pamilya nyo, mga lodi. Isa lang. Isa lang maging addict dun, mamomroblema na kayo lahat. 'Di ba? Pera na lang kung hindi niyo mahal yung pamilya niyo na yun, pabayaan niyo na yun, pakulong niyo na, 'di ba? Pero kung nagmamalasakit kayo dun, sisirain ninyo yung pamilya niyo, mga lods, kasi
lahat ibebenta niyan. Alam niyo mga lods, marami akong kilalang adik sa amin. Yung mga ibang adik sa amin nga kinalimutan na ng pamilya nila, mga idol, 'di ba? Pero wala tayong magagawa diyan, mga lods. So ang tanong dito, namamayagpag pa rin ba ulit ang droga, mga lods, 'no? Dahil, sabi nila di umano, ang presidente natin ay addict, mga idol. Hindi naman tayo nagsabi nun, yung kapatid niya yung nagsabi nun, 'di ba? Mismong kapatid niya yung nagsabi, kasama niyang lumaki, 'no, sa pamilya niya, na ang kapatid niya raw ay Addictus Benedictus. Addictus Spartacus, mga idol. So alam niyo na sa Pilipinas talaga nakakalungkot na lang na nakakagigil yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, mga idol, 'no? Imagine, lahat na lang pinupulitika, 'no? Yung nangyari dun sa player pa lang ng Ateneo, putangina niyan naging pulitika na rin. Ang daming mga pulitiko na nagpuntahan dun. Anong ganap nila dun, kilala ba nila yun? Ha? Ba't bigla silang i-epal sa mga gano'n? Sa'kin wala na silang ano dun, key na pumunta ro'n, wala. Kumbaga 'pag nagpunta ka ro'n nag-e-epal ka lang, gano'n 'yun. Pati dito sa mga ewan ko lang, do'n sa may sa Tacloban, na mga estudyante 'no, na ginagamit din para sa pulitika, magpapapogi pupunta do'n, magpapaganda pupunta ro'n, 'di natin alam, mga idol 'no. So, tangina ng Pilipinas 'to, wala talagang kakuwenta-kuwenta, mga lods. Pero dito, eto hindi ko alam kung totoo 'to, Philippine Star, mga lods, Another planned mass shooting at school in Leyte has been, thwarted by the police last night following Senator Bams Aquino tip, according to the Interior Secretary John Vic Rimulya. So, anong nangyari dito, mga lodi? Meron na naman daw planong pamamaril sa loob ng eskwelahan, mga lods, 'no, sa Leyte. Naku, kakabahan na yung mga tao diyan sa Leyte, 'no? Pero napigilan o na-prevent kasi nag-tip si Bam Aquino. Ina niyan, paano niya nalaman 'yun? Ah, Eto, hula ko lang 'to, hindi ko sinasabing ano 'to, hindi ko sinasabing kagaguhan 'to, pero, paano niya nalaman 'yun, mga idol, 'no? May nag-tip sa kanya ta's nag-tip siya do'n, o isa na naman 'tong propaganda para pumogi ang mga politiko. Hindi ko sinasabing siya, siya nakaisip nito, Hindi natin alam, mga lods, 'no? Kasi tignan niyo yung mga comment dito. Magaling yan si Bam, lalo na kasama niya si Giannis. Di yun, player yun, Parang si Shanks pala si Bam. Ang advance ng observation hacking niya, Shooting kinasa Director Ana, baka ibang ano yan, lang ano, baka Bisaya or something, di natin alam. Kasama sa GC ng shooter si Bam. Ayan yun. Alam nyo, nagiging kengkoy na yung Pilipinas, mga lods, 'no? Nagiging kengkoy na yung Pilipinas, mga idol, sa mga nangyayari ngayon sa balita. Ito yung flash news natin, medyo mahaba na. Hindi na flash news, kasi ang daming news, mga lods, Meron pa tayo sa last news natin na to, mga lods. Kung kanina sa unang balita natin na ginawa natin kayo ng umaga na video, 'di ba? Nabalita natin doon na merong 7.5 na earthquake sa Venezuela, mga lods. Ngayon naman sa Japan, taragis yan, magnitude 7.2 earthquake in Japan. No casualties, no major damage were reported when a strong 7.2 magnitude earthquake struck of northern Japan on Thursday. Tremor were felt several hundred miles away in Tokyo from the quake in the sea of Iwate Prefecture on the main island of Honshu at 7:30 AM, no? Ngayon yan, Wednesday. Ay, hindi, kahapon. No tsunami warning was issued. The Japan Meteorological Agency said the magnitude was 6.9 but later revised into the 7.2, saying the epicenter was at a depth of 44 kilometers, no? So grabe, nililindol na tayo. No, nung nakaraan sa Pilipinas, sa Mindanao, 7.8, kanina sa Venezuela 7.5, tapos nung Wednesday pala to 7.2 sa Japan, no? Ano nangyayari sa mundo? Sabi ko nga kanina, talaga siya magugunaw na yung mundo, sumasama na yung mga tao, ang dami ng krimen, no?
Baka magunaw na yung Earth, hindi pa natin nararanasan mag-bull run sa crypto. Tarags yan. No, sana mag-bull run muna, no? Hindi, bago magunaw yung mundo. Hindi. Wag magunaw ang mundo, mga lods. No, sana masolusyonan na yung mga ganito, mga lodi. Pero sa Pilipinas, may asahan ba tayo, mga idol? Ano sa tingin nyo? Sa Pilipinas, may asahan ba tayo na maayos o matatanggal yung mga ganitong krimen? Ha? Na masyadong mararahas na to. Ito si Manong, oh. Manong na to eh. Imagine airpot nyo yan. Imagine airpot ko yan, tapos nakikipaglaban dyan. Putang ina, hindi ako papayag talaga na hindi. Lalo na yung Manong na pinagtatadyakan. Di ba? Saan na yun? Si Manong. Ayan, oh. Di ba? Ano na yan eh. Kumbaga matanda na yan, mga idol eh. Kung meron mga pamangkin, apo, anak yan na binatilyo, tangan, tingin niyo yung rugby boy na yan. Mga ganun mangyayari dyan, mga gantihan na yan. Di ba? So, dahil sabi niya pa, kablakay na ako. O, di ba? Papayag ba yung mga anak-anak nun? Grabe yung mga. Pag yung tatay kasi medyo, may mga anak na lalaki yan, tapos nasaktan yung tatay. Naku, hindi mo masabing hindi babawi yung mga anak niyan, mga lord. So, gulo na naman yan. Di ba? So, anong gagawin natin ngayon sa Pilipinas? Sino bang leader na? May ginagawa ba yung leader natin dito? Ba, di umano. Sabi nung kapatid lang yun, di ako di umano, araw-araw daw gumagamit yun mga lods eh. Paano yun? Paano tayo niyan? Di ba? Oh, ayun yan. Malas Todas tayo. So, ayan yung flash news natin, mga lods, sa mga trending news ngayon sa Facebook, mga idol. Ano masasabi niyo sa gulo sa Pilipinas? Maayos pa ba ang mundo o ang Pilipinas, mga lods? So, kita-kits tayo. Subscribe kayo sa channel natin. Like niyo yung video. Kahit isang like lang, libre lang yun, mga lods. Masaya na ako dun. Promise. O, subscribe kayo para sa mga news natin, global news, crypto news, trending news. At syempre yung flash news natin, no? Meron na tayong flash news ngayon eh. So, ayan. Kita-kits tayo, mga lods, mamaya. Basa tayo ng comments sa gabi news, sa night news natin. So, subscribe kayo Kita-kits, maraming salamat. Magandang araw at warap.